paldo. Nakikita mo ba yan? Kung hindi, malabo na naman ang iyong mata. Wala ka na naman kasing pera. Balikan man ang hirap, luha. Lahat ito ang paborito kong desisyon. Dito naman tayo ngayon napadpad sa may service road ng NLEX. Ayan o. At susubukan natin kung makakakita tayo rito ng bonsai material sa gilid ng kalsada. Tara! Pag napalikiran ng ingay at ng Gulo, di ko pagpapalit bonsai sa mundo. Kung gusto mo agad magkaroon ng bonsai, alam mong gagawin mo, bumili ka. It's another vlog at it's another bonsai material collection story. Nandito tayo ngayon, ang alam ko, sa service road na malapit sa Valenzuela. Mahigit mga 1 kilometro na ang tinatakbo natin at wala pa rin tayo nakikitang bonsai material sa gilid ng kalsada. Pero malakas ang pakiramdam ko na meron dyan sa mga gawi dyan, sa mga party na yan, no? Kasi katulad nung last time, yung isang video ko na doon naman ako nagpunta sa service road ng SLEX. At meron ako doon na nadaanan na mga dingding na merong mga balite na ligaw. Imposible kasing hindi tayo makakita, no, sa part na to. Kasi syempre, kunyari, yung mga ibon may tinuka na buto ng balite, ng fig tree, o nung anumang punong kahoy, tapos napunta dyan sila nagpoop, di ba? May iwan dyan yung binhi, tutubo yon. Pagkatapos, lilipas yung mga panahon, lilipas yung mga araw, lalaki yun dyan. Yun namang mga street sweepers, syempre, lilinisin nila yon. Ang tendency, puputulin nila ng puputulin yon. Yun, yung mga kahoy na yon na laging napuputol sa gilid ng kalsada, kapuputol sa paglipas ng mga panahon, yun ang maganda na nagiging bonsai material kasi yung pinaka-base nun ay nagiging matured. Ayan, tumigil tayo sa part na to dahil ayan, may nakita ako dito. Ayan, no, nakikita nyo yan. Tibig labnog yan. Ngayon, ang una, titingnan natin yung mga ugat nung tibig labnog na to. Tapos yung pinaka-base, no? Ang una nating papansin kung medyo triangular na ba. Kumbaga, parang may triangular view na yung pinaka-base niyan. Tapos, titingnan mo yung kalat ng ugat, di ba? Para naman sa nibari, no? Kasi usually, alam nyo, kapag tinanim mo to, una, ilulubog mo muna. Pero kapag nabuhay na, iaangat mo naman para ilitaw na yung mga ugat. Mahina pa to. Etong kabila, tingnan natin. Ito naman, Ficus benjamina. Unang tingin ko pa lang dito, nako, mukhang nakatagpo tayo. Tingnan nyo naman yan. Di ba? Ano sa tingin ninyo? Paso na lang ang kulang niya, no? Nakita nyo ba yan? Kaya lang, ang hindi natin alam dito, kung yung pinaka-base ba nito ay magkakadikit na, as in talagang solid na magkakadikit, di ba? Malalaman pa natin yan sa final workshop. Pero sana, magkakadikit na sana to para talagang solid, maganda tong bonsai material na to. Ngayon, kung hindi naman, makapag-produce tayo dito ng 2 o hanggang 3 na bonsai material, mamatay man yung 2 o di meron tayong reserbang isa, tama? Pero sa mga balite, itong Ficus benjamina, ang hindi ko masyadong type, no? Mas gusto ko pa ang red balite. Pero pag maganda ang klase, kinukuha ko na rin. Siyempre, sayang naman pagka maganda ang bonsai material. Kasabihan nga tayo, kapag maiksi ang kumot, matuto kang manghablot. Diba? Maganda to, diba? Ganitong mga type ng mga bonsai material ang sinasabi ko sa inyo na dapat makuha ninyo, makuha natin. Buo man o hindi, ang pinaka-base nito. Ang mahalaga, mag-follow ka, mag-subscribe ka. Courtesy of NLEX. Parang sabi nila, paldo. At ngayon ay i-unbox na natin itong nakuha nating bonsai material, no? Ibig sabihin ko lang, workshop na natin. Dito na natin malalaman kung buo yung pinaka-base nito. Pero sad to say, ayan, nakita nyo,
hindi solid. So ang ginawa ko, talagang pinaghiwa-hiwalay ko na lang para mapaging tatlo ko yung isang bonsai material na nakuha natin. Sa pagbubonsai ko, ngayon lang ako kumukuha ng mga Picus benhamina. Kasi hindi ako masyadong fan talaga nito dahil nakikita ko to, tawag ko rito baliting gobyerno. Kasi ito yung pinangla-landscape ng mga gobyerno sa gilid ng kalsada, di ba? Yung sa mga box para hindi mahirap alagaan. Di low cost maintenance, di ba? Pero alam nyo ba, yung ano na yan, kahit na ganyan, parang mahirap may selan din siya. Minsan kahit na inaalagaan mo mabuti, namamatay din. Di mo rin maintindihan yan Pero pag hindi mo inalagaan, pinabayaan mo lang, nabubuhay. Ba't ganon, no? Kaya na nga natin yun. Basta abangan nyo na lang ang update nito. At sa mga nakapanood at sa mga nag-follow, maraming salamat.